Hi guys! So it's our day 14 ng Learning QuickBooks in 30 days in 60 seconds. Ngayon, tuturuan ko naman kayo kung paano gumawa ng products and services sa QuickBooks. Tara, alamin natin kung anong pipindutin mo para makagawa ka ng products and services. Punta kami dito sa gear icon. Tapos under list, punta ka rito sa products and services. So ngayon, magkikreate tayo ng bagong products and services. Ang gagawin mo, punta ka rito sa new, click mo yon. Tapos, pwede kang mag-add ng service, inventory item, non-inventory item, or even bundle dito. So, ngayon, ang sample natin is service. Gagawa tayo ng products and services. So, ilalagyan mo siya ng name, service type, SKU kung merong SKU yung product mo. Pwede ka rin mag-upload ng images. Pwede kang maglagay ng category if ever may category ka dun sa item mo, Tapos kung may class, kami kasi may class kaming ginagawa, pero mga SKU namin yan kung makikita ninyo. So dito sa portion na to, saan siya i-record, kunyari sa ano yung description niya, tapos magkano yung price, taxable ba siya, yung sales tax type niya, non-taxable, pwede mo siya dyan piliin. Tapos, income, kung sang account siya magre-record. Yan. Tapos, kung yung ano mo naman, yung item mo is pine-purchase mo. Kasi yung example natin, services, kaya hindi natin makikita yung purchasing. Pag inventory yung ano mo, meron siya ritong portion for the purchasing. Kapag bumili ka ng item, saan siya i-record ni QuickBooks. Tapos, save and close lang, mag-sample tayo kanina, services yung in-add natin. Ngayon, inventory item naman yung i-add natin. Ibig sabihin nito, pag inventory item is in-inventaryo siya. So, ano yung pangalan ng product mo? Kunyari, nagbebenta ka ng mga mirror. Ayan. Tapos, may mga sizes ka niya. 2x2, 3x3. Ay, hindi ko alam kung ano yung mga sizes. Kunyari, yung mga 3x3. Yan. Tapos, type, inventory item. Kung may SKU ka, ilagay mo na din. Kung mayroon kang image ng item mo, ilagay mo na din. And then, ilagay mo kung may category ka dun sa mga binibenta mo at may class ka, ilalagay mo siya. So, kapag inventory siya, dito mo ilalagay yung quantity on hand as of today at reorder point. Kung kailan ka magre-reorder. Pag kunyari, 100 na lang yung mga mirror mo, magre-reorder ka na to sa supplier mo. Tapos, kung saang inventory asset siya, i-categorize. Tapos dito, yung sa sales portion, kapag nakabenta ka ng mirror, saan niya ilalagay yon, dito mo siya ilalagay naman, sa income account. And then sa purchasing, ito yung sinasabi ko sa iyo kanina, kunyari, bumili ka ng mga mirror, tapos magkano mo siya nabili, pwede mo siya rito ilagay. Tapos yung preferred mo na vendor, pwede ka rito maglagay din. At kung anong expense account. So kapag nagbenta ka ng mirror, cost of goods sold mo siya ipapasok. Tapos save and close lang din. Lang kadali mag-create ng services or mag-create ng inventory item in QuickBooks. Hopefully, nakatulong to sa yung video na to. If ever may katanungan ka pa regarding sa QuickBooks or sa inventory, kung paano mo siya i-record, please comment down below your questions. Tapos, itatry natin sagutin yan din with another video. Thank you so much, and if you want to know more about QuickBooks, balikan mo na rin yung mga other lesson ko kasi nasa day 14 na tayo. Baka gusto mo rin malaman kung ano yung di-discuss natin ng day 1 to day 13. So, balikan mo na rin yung other videos at may katanungan ka, comment down below sa mga videos ko. So, thank you and follow for more!